Inilagay nila ako sa mesa 12 sa likod ng isang bulaklak na ayos na maaring magtago ng maliit na eroplano para bang ako ay isang nakakahiyang kamag-anak na umaasa nilang mawawala sa gitna ng palamuti. Gumiti ako ng matamis at nagdesisyon na ang kaakit-akit na batang ito ay walang idea kung anong bagyo ang papasukin niya. 3 araw pagkatapos ay magpapakita siya sa pintuan ko na may mga papeles na magpapatawa sa akin ng ilang linggo. Kung binabasa mo ito, mag-iwan ng komento at sabihin mo kung saan ka nanonood. Hindi alam ni Marco Timugalon ang walang magawang balo na ito ay nag-iingat ng napakamahal na mga lihim. Nagsimula ang umaga na may labis na pag-asa. Pinili ko ang aking damit na may katumpakan na isang manlalaro ng chess na katamtamang kulay abong damit na bumubulong ng walang magawang balo na ipinares sa mga perlas ng aking lola para sa sapat na dignidad upang maiwasan ang pagmukhang kahabag-habag. Naayos ang aking buhok sa salon ni Marta. Walang masyadong magarbong, sapat lang nakagalang-galang para sa kasal ng aking anak na babae. Nanay, mukha kang katanggap-tanggap, sabi ni Emma nang dumating ako, na abala na sa anumang krisis na nararanasan ng tagapag-ayos ng kasal. Katanggap-tanggap, parang tropyo ng partisipasyon sa anyong tao. Pinanood ko ang aking anak na babae na lumulutang sa paligid sa puntas ng aking lola sa tuhod, ang isa magandang bagay na nagawa ng aming pamilya na mapanatili sa paglipas ng mga taon. Mukha siyang nagniningning, lubos na kumikinang sa bagong kasal na enerhiya na nagpapalimot sa lahat ng pansamantala sa kanilang sariling mga problema. Ngunit habang pumapasok ang mga bisita, ang hierarchy ng lipunan ay naging kristal na malinaw. Pumasok ang mga magulang ni Marco na parang mga bisitang hari. Ang kanyang ina, Patricia, puno ng sapat na diamante upang mabulag ang mga dumadaang eroplano. Ginawa niya ang silid ng may katumpakan ng siruhano, humahalik sa hangin sa mahahalagang tao habang sumho ay nakatingin ng tuwid sa akin na para bang ako ay muebles. Pasensya na, sabi ko sa abalang usher, ipinapakita ang aking takda sa mesa. Naniniwala ako na may nakakabighaning pagkakamali dito. Mesa 12, ginang. Tama sa likod ng palamuting tampok, gaano kadiplomatiko ang pagkakasabi nila. Ako ay itinago sa likod ng sapat na bulaklak upang magbigay sa isang bahay punerarya. Nag-navigate ako sa aking itinalagang pagkakatapon, na nagbigay ng kamangang tanawin ng lubos na wala maliban sa hibiscus at baby's breath. Mula sa aking horticultural na bilangguan, maaari kong panoorin ang mga pagdiriwang na nangyayari sa malaking salamin sa kabilang silid. Doon ako, si Sylvia Hartilla. 72 taon ng naipong karunungan, itinago na parang dyaryo noong nakaraang linggo. Maganda ang seremonya. Ibibigay ko sa kanila iyon. Lumutang si Emma sa pasilyo na parang isang bagay mula sa isang fairy tale, at maayos si Marco sa kanyang mamahaling suite. Ngunit sa oras ng cocktail, napansin ko ang isang bagay na nakakabighani tungkol sa aking bagong manugang. May iba't ibang ngiti siya. May gawat na alindog para sa malinaw na mayayamang bisita, sanay na kagandahang loob para sa mga kapakipakinabang, at lubos na walang pakialam para sa sinumang mukhang maaring humingi ng pabor sa halip na mag-alok ng mga pagkakataon. GNG. Hartilla, lumingon ako upang makita si Marco mismo na lumalapit, armado ng kanyang pinakamaningning ng ngiti, ang isa na inilaan para sa mga taong balak niyang manipulahin. Hindi ba ito mahiwaga? Sabi niya, itinuturo ang reception na para bang siya mismo ang nag-ayos ng paglubog ng araw. Dapat ay lubos kang napupuno ng pagmamalaki. Oh, halos nanginginig ako sa kagalakan na ina. Sagot ko, ang aking boses ay mas matamis kaysa artificial na pampatamis. Bagaman dapat kong sabihin, ang tanawin mula rito ay lubos na nagbibigay educate. Nawala niya ang asim sa aking tono o piniling baliwalain ito na parang sanay na politiko. Umaasa ako na makakapaglaan tayo ng kalidad na oras ng magkasama sa lalong madaling panahon. Talagang makilala ang isa't isa ng maayos. Gaano kakapresko? Karaniwang nagagawa ng karamihan ang iyon bago mag-asawa sa pamilya, ngunit pinahahangaan ko ang iyong pangako sa paghawak ng mga bagay sa reverse chronological order. Nagbigay iyon sa akin ng mikroskopikong paghinto sa kanyang ngiti. Halos isang kisap, ngunit nahuli ko ito na parang lawin na nakakita ng biktima. Nag-isip ako ng hapunan sa linggong ito, kami lang dalawa. May mga nakakabighaning idea ako tungkol sa kolaborasyon ng pamilya. Kolaborasyon ng pamilya. Gaano kasarap na nakakabanta? Well, mahilig ako sa mahusay na misteryong hapunan. Huwebes ba angkop sa iyong abalang schedule? Perpekto. Alam ko ang isang lugar sa sentro ng lungsod. Lubos na pribado. Napakahusay para sa makabuluhang mga usapan. Makabuluhang mga usapan tungkol sa ano? Naisip ko, ang aking kapanapanabik na koleksyon ng selyo, ang aking lingguhang iskandalo sa club ng bridge. Halos hindi ko mapigilan ang aking kasyahan, sabi ko, nagpapaypay sa akin ng aking napkin na parang Southern Belle na may vapors.
Habang lumulutang siya palayo upang akitin ang mas promising na mga prospect, nahuli ko ang aking refleksyon sa salaming iyon muli. Isang babaeng pilak ang buhok sa hindi nakakapansin na damit na nakaupo na mag-isa sa likod ng sapat na bulaklak upang magbigay sa isang botanical na garden. Isang tao mukhang malamang na namimili gamit ang mga kupon at nag-aalala tungkol sa mga bayarin sa pag-init. Eksakto ang imehe na aking nilinang sa loob ng 2 taon. Sa panahon na sayaw ng ama-anak, lumabas ako upang mag-ayos ng aking mukha sa marmol na banyo ng mga babae. Sa maranyang santuwaryo na iyon, hinawakan ko ang aking lipstick at sinanay ang aking walang magawang matandang balo na ekspresyon sa salamin. Nang bumalik ako sa aking bulaklak na kuta, si Marco ay umaakit sa matandang mag-asawa sa tabi ko, ang mga Henderson mula sa lumang firm ni Roberto. Kinakain nila ang kanyang etensyon na parang ito ay cake ng kasal. GNG Hartilla, sabi niya nahuli ang aking mata habang naupo ako. Talagang inabangan ang Huwebes. Gayon din ako, mahal. Gayon din ako. Habang itinapon ni Emma ang kanyang baukwet at humupa ang gabi, pinanood ko ang aking bago manugang na gumawa ng silid ng may kahusayan na isang sanay na con artist. Malinaw na may masalimot na mga plano siyang nagbuburo sa kanyang guwapong ulo. Sayang para kay Marco, gumugol ako ng 72 taon sa pag-aaral na ang pinakamapanganib na mga kalaban ay karaniwang ang mga hinuhusgahan ng lahat. At ang matandang balo na ito ay malapit na maging lubos na mapanganib. Ang aftermath pagkatapos ng kasal ay tumagal ng eksaktong 48 oras bago nagsimula ang tunay na palabas. Tumawag si Emma araw-araw. Bawat usapan ay isang walang hiningang simponya ng kaligayahan sa pag-aasawa at kung gaano kahusay na tinatreto siya ni Marco. Siya ay napaka-considerate, nanay. Lagi na nag-isip ng maaga tungkol sa aming kinabukasan at seguridad pinansyal. Seguridad. Ang salita ay lumulutang sa aming mga usapan na parang usok bago ang sunog. Gaano kakaganda. Mahal, ang isang asawa ay dapat talaga mag-isip tungkol sa pera ng palagi, lalo na ang pera ng iba. Ano ang ibig mong sabihin? Wala, mahal. Na ang pagpaplano pinansyal ay napakaromantiko. Lubos na nawala ni Emma ang sarkasmo na marahil ay para sa pinakamabuti. Lumipas ang miraculous na parang isang dental procedure na hindi mo maaring i-reschedule. Gumugol ako ng araw sa paggawa ng kapanapanabik na mga gawain ng balo, pag-alis ng alikabok sa mga libro ni Roberto, pag-alis ng mga patay na rosas, at nag-isip kung ano ang nais pag-usapan ng aking kakit-akit na bagong manugang sa undog-tedly overpriced na alak. Dumating ang gabi ng Huwebes na may labis na sigasig ng isang tax audit. Nagbihis ako para sa aking pepel bilang katamtamang balo. Simpleng itim na damit na nagmumungkahi ng kagalang-galang ng walang kasaganaan, ipiner sa mga perlas na hikaw ng aking ina at sirang relo ni Roberto na mukhang dignipikado pa rin mula sa malayo. Ang restaurant na pinili ni Marco ay isa sa mga lugar kung saan binibigkas nila ang tubig na may accent na Frances, at ang mga waiter ay tumitingin sa iyo na para bang ikaw ang personal na responsible sa kanilang artistikong pagkabigo. Nakaupo na siya nang dumating ako, mukhang bawat pulgada ang matagumpay na batang executive. Sylvia, halos lumutang siya mula sa kanyang upuan. Mukha kang lubos na nagniningning. Salamat, mahal. Talagang mayroong bagay ang lugar na ito. At mayroong bagay nga. Ang uri ng bagay na nagpapaisip sa iyo kung naniningil sila na extra para sa pribilehiyo ng pakiramdam na hindi sapat. Nag-order kami ng alak. Iginiit niya ang isang bote na marahil ay may higit na syllabus kaysa aking diploma sa high school at nag-ayos sa kung ano ang malinaw na inisip niyang madaling usapan. Kaya nagsimula siyang umikot ng kanyang alak na parang sommelier na may delusions of grandeur. Paano mo pinamamahalaan ang buhay ng mag-isa? Oh, napakahusay lang. 72 taon ng practice ay nagpapahalaga sa karamihan ng mga bagay na parang walang halaga. Siyempre. Ngunit tiyak na nakakabigat minsan. Ang malaking bahay na iyon, lahat ng mga desisyon. Siya ay nanghuhuli ng may subplate ng dynamite sa isang trout pond. Lagi nang sinabi ni Roberto na may sapat akong opinyon para sa 3 tao. Kaya pinananatili ko ang aking sarili na lubos na naaliw. Tumawa siya. Ang sanay na boardroom law na marahil ay gumagana ng mahusay sa mga investor at madaling lokohin na matandang kamag-anak. Napakaganda iyan. Ngunit seryoso, hindi ka ba nag-aalala tungkol sa praktikal na mga bagay, pinansyal, legal na issue, mga tao maaring samantalahin ang iyong mapagbigay na espiritu? Doon na, ang tunay na paksa na nakadamit ng pag-alala at inihain ng may mamahaling alak.
Dapat ba akong mag-alala tungkol sa isang partikular, Marco? Hindi eksaktong mag-alala, ngunit handa. Alam mo kung gaano kakomplikado ang mga bagay, lalo na para sa isang tao sa iyong natatanging sitwasyon. Aking natatanging sitwasyon? Parang ang pagiging balo ay isang bihirang kondisyong medikal. At anong sitwasyon iyon eksakto? Yumuko siya pasulong, ang kanyang boses ay bumaba sa confidential na tono na ginagamit ng mga lalaki kapag magpapaliwanag sila ng isang bagay sa maliit na babae. Well, nakatira na mag-isa, paggawa ng malalaking desisyon ng walang gabay, pagiging vulnerable sa mga taong maaring hindi para sa iyong pinakamabuting interest, vulnerable sa mga taong tulad niya, presumably. Gaano ka considerate na mag-alala tungkol sa aking vulnerability? Aktual na nakikipag-consult ako sa aking abogado tungkol sa mga hakbang sa protection para sa mga tao sa mga sitwasyon tulad ng iyo. Mga hakbang sa protection. Gaano kasarap na patronizing? Anong uri ng proteksyon ang pinag-usapan natin? Inabot niya ang kanyang jacket na may flourish na isang magician na humihila ng kuneho mula sa sombrero. Lumabas ang isang Manila folder na inilagay niya sa mesa na parang ito ang Holy Grail. Ilan lamang basic na paperwork. Walang dramatic. Simpleng safeguards kung sakaling kailangan mo ng tulong sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Binuksan ko ang folder nang may sigasig ng isang taong humahawak ng buhay na ahas. Power of attorney, power of financial oversight, medical decision-making authority, kumpletong kontrol na nakadamit bilang mapagmahal na pag-aalala. Lubos na komprehensibo ito. Dalubhasa ang aking abogado sa pangangalaga sa matatanda. Marami siyang nahawakan ng mga kaso tulad ng iyo, mga kaso tulad ko. Ako ay apparently isang case study ng gayon. Gaano kakabighani? At alam ni Emma ang thoughtful initiative na ito. Inisip niyang brilliant ito. Talaga, Sylvia, gusto lang naming tiyakin na protektado ka mula sa sinumang maaring samantalahin ang iyong mapagkakatiwalaang kalikasan. Aking mapagkakatiwalaang kalikasan. Talagang ginawa ng batang iyon ang kanyang homework. Protektado mula kanino partikular. Oh, alam mo, dishonest na mga contractor, questionable na investment advisors, mga kamag-anak na maaring biglang maging lubos na interesado sa iyong kapakanan. Mga kamag-anak na maaring biglang maging interesado. Ang irony ay napakalakas na maaari itong ihain bilang dessert. Gaano kapriyent na antisipahin ang gayong mga problema? Ito ay common sense lamang. Ang mga bagay na ito ay mas madaling ayusin bago magkaroon ng anumang komplikasyon. Mga komplikasyon tulad ng pagpapanatili ko ng control sa aking sariling buhay. Nakikita ko. At kailangang hawakan ito ng mabilis dahil mahalaga ang timing sa mga arrangement na ito. Kung maghihintay ka ng mas matagal, mas maraming tanong ang maaring lumitaw tungkol sa iyong kapasidad na gumawa ng gayong mga desisyon. Aking kapasidad. Nagsisimula na siyang maglagay ng groundwork para i-deklara akong incompetent. Well, sabi ko, isinasara ang folder at inilalagay ang aking mga kamay sa ibabaw nito na parang binabasbasan ko ito. Talagang nangangailangan ito ng maingat na pagsasalang-alang. Ang relief ay lumubog sa kanyang mukha na parang nakakuha siya ng major client. Siyempre, kunin ang lahat ng oras na kailangan mo, bagaman binigyang din ng aking abogado na advisable ang prompt action, bago ako magkaroon ng oras na mag-isip o makipag-consult sa sinumang may functioning brain cells. Talagang gusto kong i-review ito sa aking sariling legal counsel. Ang kanyang ngiti ay kumislap na parang kandila sa hangin. Iyong sariling abogado. Oh, alam kong mukhang silly, ngunit mas komportable ako kung may magpapaliwanag nito sa mga term na naunawaan ng aking simpleng isip. Sylvia, talaga kong inisip na dapat nating i-finalize ito ngayong gabi. Ang mga bagay na ito ay pinakamahusay na gumagana kapag hinahawakan ng mahusay. Mahusay bago ako magkaroon ng oras na mapagtanto na ninanakaw ako. Sigurado akong naunawaan na iyong notary na ang mahahalagang desisyon ay hindi dapat madaliin. Aking iyong notary, dala mo ba, hindi ba? Mukha kang handa sa lahat ng iba pa. Lubos na nawala ang maskara. Paano mo nalaman ang tungkol sa notary? Lucky guess. Mukha kang isang taong nagpaplano ng maaga. Tinitigan ako ni Marco na matagal, marahil sinusubukang matukoy kung ako ay tunay na knave o aktibong lumalaban sa kanyang con. Siyempre, sabi niya sa wakas, kunin ang lahat ng oras na kailangan mo. Ngunit ang kanyang mga meta. Ay nagsasabi ng ganap na naiba. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi na tapos na siya sa paglalaro sa walang magawang matandang balo. Sayang para kay Marco. Ang walang magawang matandang balo ay bagong nagsisimula sa paglalaro sa kanya.
Lumipas ang weekend nang may mapanlinlang na katahimikan, ngunit nararamdaman ko ang impatience ni Marco na lumalakas sa mga linya ng telepono na parang static electricity. Tumawag si Emma ng 2 beses, parehong kaswal na nag-i-inquire tungkol sa helpful na paperwork na ipinakita sa iyo ni Marco. Still mulling it over, mahal. Siya ay sinusubukang tumulong lamang. Nanay, alam niya ang napakarami tungkol sa mga legal na bagay. Mga legal na bagay tulad ng theft ay isa pang item sa professional development checklist. Lunes ng umaga ay nagdala ng tawag na nakumpirma sa aking mga hinala tungkol sa tunay na kalikasan ng aking kaakit-akit na manugang. Sylvia, si Marco ito. Umaasa ako na nagkaroon ka ng oras na mag-isip tungkol sa aming diskusyon. Nag-iisip ako tungkol sa napaka-kaunti pa. Napakaganda. Umaasa ako na makakapagkita tayo muli sa linggong ito. May karagdagang impormasyon ako na maaaring makatulong na linawin ang mga bagay. Karagdagang impormasyon. Mas sophisticadong mga kasinungalingan presumably. Gaano ka-considerate? Erehong restaurant. Actual, nag-iisip ako na mas pribadong lugar. Marahil ang iyong tahanan. Maaari ako magdala ng ilang dokumento na mas madaling i-review sa komportableng setting. Aking tahanan kung saan maaari niyang pressure ako ng walang saksi. Anong uri ng dokumento? Ilan namang halimbawa kung paano nakakatulong ang mga arrangement na ito sa iba pang pamilya. Mga success story, maaari mong sabihin. Mga success story tungkol sa matatandang tao na sumuko ng kanilang independence sa kaakit-akit ng mga predator. Mukhang nakakabihani iyon. Miraculous ng gabi. Perpekto. Makapito. Hindi pa dumating ng sapat ang miraculous. Gumugol ako ng mga araw sa pagitan sa paggawa ng kung ano ang pinakamahusay ko, pag-obserba at pagpaplano. Kung gusto ni Marco na maglaro sa aking bahay, tiyakin kong rigged ang laro sa aking pabor. Miraculous ng gabi, naghanda ako para sa labanan. Simpleng kulay abong damit, minimal na alahas, ang perpektong kostum para sa isang babaeng malapit ng maglabas ng napakamahal na trap. Dumating si Marco ng eksaktong 7, armado ng kanyang briefcase at kanyang pinakamapagkakatiwalaang ngiti. Sylvia, maraming salamat sa pag-ayaw na makipagkita rito. Alam ko na ang buong sitwasyon na ito ay maaaring makaramdam ng overwhelming. Hindi ako overwhelmed kahit kaunti. Aktual na nakikita ko itong lubos na nagbibigay educate. Nag-ayos siya sa aking living room na para bang kanya ito. Nagkalat ng mga dokumento sa aking coffee table na may sanay na kahusayan. Nagdala ako ng ilang case study ng mga pamilya na nakikinabang mula sa mga arrangement na ito. Sa tingin ko makikita mo silang reassuring. Gaano ka-considerate? Ngunit bago natin pag-usapan ang mga kwento ng iba, may mga tanong ako tungkol sa iyong kwento. Aking kwento. Na-curious ako tungkol sa iyong background, iyong qualifications para sa pamamahala ng buhay ng iba. Bahagyang kumislap ang kanyang confident na ekspresyon. Well, may malawak akong karanasan sa negosyo. Sa anong field? Pamamahala ng investment. Pangunahin, para sa anong firm? Nagtatrabaho ako ng independenteng gayon. At bago iyon, iba't ibang posisyon sa financial services. Iba't ibang posisyon. Gaano kakaganda na Vaigi? Gaano katagal ka na nag-advise sa matatandang tao tungkol sa kanilang mga desisyon pinansyal? Hindi ko ito tatawaging advising. Eksakto, mas protektibong pagpaplano. At ilang matatandang tao ang iyong protektado? Ilan? Mga pamilya na nangangailangan ng gabay. Gabay na hiniling nila o gabay na iminungkahi mo na kailangan nila. Tahimik ang silid maliban sa pagtik ng orasan ng aking lola. Sylvia, sa tingin ko ay may ilang pagkakamali tungkol sa aking intensyon. Naunawaan ko ng perpekto ang iyong mga intensyon at iyong ano ang na-curious ako ay ang iyong mga method. Aking mga method para sa pag-identify ng vulnerable na target, para sa pagkakaroon ng kanilang tiwala, para sa pag-convince sa kanila na pirmahan ang kanilang mga karapatan. Hindi kailanman Marco. Hindi kailanman target ang matatandang balo. Hindi kailanman manipulahin sila ng may peking pag-aalala. Hindi kailanman nakawin ang kanilang independence sa ilalim ng gaze ng protection. Lumalabas ang kanyang maskara na parang lumang pintura. Gumagawa ka ng seryosong akusasyon. Gumagawa ako ng seryosong observation tungkol sa isang seryosong predator na gumawa ng seryosong pagkakamali. Anong pagkakamali? Ngumiti ako, channeling bawat onsa ng bakal na nakita ni Roberto sa akin, assuming ako ay isa pang walang magawang balo. Sylvia, sa tingin ko ay nalilito ka. Hindi ako nalilito kahit kaunti. Alam ko eksakto kung ano ang sinusubukan mong gawin. Ang tanong ay kung alam mo kung ano ang gagawin ko. Ano ang pinag-usapan mo? Pinag-usapan ko ang katotohanan na nare-record ko ang usapang ito.
Pinag-usapan ko ang private investigator na nagdo-document ng iyong mga aktibidad. Pinag-usapan ko ang abogado na naghahanda ng mga criminal charge. Lumubog ang kulay mula sa kanyang mukha na parang may humila ng plog. Hindi mo mapapatunayan ang anumang bagay. Mapapatunayan ko ang lahat. Iyong mga problema pinansyal, iyong mga utang, iyong pattern ng targeting matatandang babae, lahat iyon. Imposible iyon, hindi ba? Sabihin mo sa akin, Marco, gaano karami ang utang mo sa gambling debts? Nagiging lubos na tahimik siya. Paano mo nalaman yon? Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, kasama ang katotohanan na hindi ka ang aking unang admirer. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi ka ang unang kakit-akit na batang lalaki na sumubok na ihiwalay ako sa aking mga asset. Ang pagkakaiba ay sa oras na ito handa ako. Handa kung paano. Tumayo ako, ang aking boses ay bumaba sa bulong na maaari maghiwa ng salamin. Handa na si Rain ang sinumang sumubok na magnakaw ng kung ano ang ginugol ni MY asawa ng 40 taon sa pagbuo. Hindi mo naunawaan. Desperado ako. Kailangan mong umalis ngayon bago ko tawagan ang pulisya. Sylvia, please. Maaari tayong magkasundo. Ang tanging bagay na pinagkakasundo natin ay kung aalis ka ng kusang loob o sa posas. Kinuha ni Marco ang kanyang mga papeles na may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang maingat na binuo na plano ay gumuho sa paligid niya na parang house of cards sa hurricane. Hindi pa tapos ito. Sabi ko, iniisip ang mga lihim ni Roberto na naghihintay sa basement. Tapos na. Pagkatapos niyang umalis, nagbuhos ako ng baso ng pinakamahusay na alak ni Roberto at naupo sa aking tahimik na kusina. Bukas, bababa ako sa basement at bubuksan ang lumang safe. Bukas, malalaman ko eksakto kung anong mga armas ang iniwan sa akin ng aking asawa. Ngayong gabi, sasavurin ko ang hitsura ng panik sa mga mata ni Marco Timogalon na mapagtanto niyang pinili niya ang maling balo na guluhin. Ilan sa mga predator ang natututo ng huli na minsan ang biktima ay may mas malalaking ngipin kaysa mga ngaso. Huwebes ng umaga, nakatayo ako sa tuktok ng aking basement stairs, hawak ang susi ni Roberto. Ang aking puso ay tumitibok na may antisipasyon at takot. Sa loob ng 2 taon, iniwasan ko ang momentong ito, masyadong nalulungkot upang harapin kung anong mga lihim ang iniwan ng aking asawa. Si Marco Timogalon ay nagbigay sa akin ng mahusay na dahilan upang mapagtagumpayan ang aking reluctance. Amoy ang basement ng lumang pepel at kologin ni Roberto. Ang amoy ay nananatili pa rin sa kanyang mga damit na nakasabit sa sulok. Ang kanyang desk ay nakaupo eksakto kung paano niya iniwan. Mga crossword puzzle, coffee stain coasters, ang reading glasses na shot niya sa loob ng 40 taon. Ang safe ay nakatago sa likod ng panel na hindi ko napansin, camouflaged upang mukhang bahagi ng concrete wall. Lagi na mas matalino si Roberto kaysa ipinapakita niya. Sa loob, natagpuan ko ang mga dokumento na nagpapanginig sa aking mga kamay. Mga bank statement na nagpapakita ng mga account na hindi ko narinig, mga record na investment na sumasaklaw ng mga dekada, mga legal na papeles na nagtatag ng mga trust at protection na hindi ko alam na umiral. At sa pinakailalim, isang liham sa pamilyar na sulat kamay ni Roberto na nagbago ng lahat. Aking pinakamahal na Sylvia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako at may sumusubok na samantalahin ang iyong mapagbigay na puso. Paumanhin na hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pera. $33 milyon, maayos na protektado at lubos na iyo. Namuhay ako ng katamtaman upang mamatay tayo ng mayaman at itinago ko ang ating yaman upang ligtas ka mula sa mga predator. Eksakto tulad ng sinumang nag-drive sa iyo upang buksan ang safe na ito. $33 milyon. Naupo ako ng malakas sa lumang upuan ni Roberto. Ang mga numero ay lumulutang sa harap ng aking mga mata. $33 milyon. Higit na pera kaysa magagastos ko sa isa zero buhay. Nagpatuloy ang liham, may business card sa sobre na ito para kay Carla Pedroso. Siya ang humawak ng lahat mula nang magkasakit ako. Alam niya ang mga banta na maaring harapin mo at may instruction siyang tulungan kang labanan. Huwag hayaang magnakaw ng sinuman kung ano ang ginugol ko ng 40 taon sa pagbuo para sa iyo. Gamitin ang bawat sentimo kung kailangan. Gawin silang pagsisihan ang araw na nagdesisyon silang guluhin ang aking asawa. Natabuan ko ang card ni Carla at tumawag agad. Peterson Law Office. Ito si Sylvia Hartilla. Naniniwala ako na inayos ng aking asawa, si Roberto, na tulungan mo ako. GNG, Hartilla, naghihintay ako ng 2 taon para sa iyong tawag. Maari ka bang pumasok ngayon?
Gaano kabilis? Ano kung gayon na? Ang opisina ni Carla Pedroso ay wala tulad ng Stofile Legal Chambers na inaasahan ko. Moderno, maliwanag, na may mga family photo na nakakalat sa mga law degree. Mas bata siya kaysa inasahan ko, marahil 50, na may matatalim na mga mata at handshake na maaring magbasag ng walnuts. Sylvia, please sit. Sinabi sa akin ni Roberto na maaring dumating ang araw na ito. Anong araw? Ang araw na may sumubok na manipulahin ka upang pirmahan ang iyong mga karapatan. Nagkalat siya ng mga dokumento sa kanyang desk. Mga trust paper, investment record, legal na protection. Hindi ko pinangarap. Ang iyong asawa ay remarkably brilliant. Hinulaan niya na may lalapit sa iyo sa loob ng 2 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Marahil sa pamamagitan ng family connection, sinusubukang makakuha ng control sa kung ano ang inaakala nilang katamtamang asset. Ngunit hindi katamtaman. Hindi. $33 milyon lubos na protektado sa irrevocable trust. Ikaw ang kumukontrol sa lahat, ngunit walang iba ang maaring ma-access ito. Kahit na somehow nakakuha sila ng power of attorney, kahit na pinirmahan ko ang mga papeles ni Marco. Kahit noon, partikular na dinisenyo ito ni Roberto upang protektahan kamula eksakto sa uri ng manipulasyon na iyon. Yumuko ako pabalik, pakiramdam na parabang unang beses ko nakikita ang aking buhay na malinaw sa loob ng 2 taon. Kaya, hindi maaring hawakan ni Marco ang anumang bahagi nito. Hindi maaring hawakan ni Marco ang 1 sentimo. Ngunit mas mahalaga, mayroon ka na ngayong mga resource upang tiyakin na hindi niya ito susubukan muli. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Carla ng may bagay na mukhang halos predatory. Ibig kong sabihin, sirain natin siya ng lubos na gagugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabala sa iba pang mga predator tungkol sa panganib ng pag-underestimate sa mga balo. Paano? Mga criminal charge para sa attempted fraud, civil suit para sa damages, at imbestigahan natin ang bawat financial transaction na ginawa niya sa nakaraang 5 taon. Legal ba iyan? Lubos na legal. Kapag may sumubok na mandeya sa iyo, malalaman natin kung saan galing ang kanyang pera, kung saan ito napunta at kanino pa siya may utang. Ilalantad ang kanyang buong operation. Oy, ang mga lalaki tulad ni Marco ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa. May buong network ng mga tao na target ang matatandang biktima. Mahahanap natin silang lahat. Naisip ko si Emma, ang kanyang maluha ng pag-usapan niya ang mga utang ni Marco, kung gaano siya maingat na manipulahin kaming pareho. Ano ang mangyayari sa kasal ng aking anak na babae? Iyan ay nasa kay Emma. Ngunit gagawin niya iyon na may kumpletong impormasyon sa halip ng mga kasinungalingan at manipulasyon. At ang pera ay mananatiling lihim hanggat hindi mo pipiliin kung hindi. Ang ganda ng plano ni Roberto ay maaari kang mamuhay eksakto tulad ng Deki. O maaari kang bumili ng yacht bukas. Ayong choice. Kinuha ko ang mga trust document, pakiramdam na para bang hawak ko ang kidlat sa aking mga kamay. Kailan tayo magsisimula sa paglaban? Nagsimula na tayo. Ang sandali na pumasok ka sa aking opisina, si Marco Timugalon ay naging target sa halip ng mga ngaso. Habang nagmamaneho pawi, hindi ko mapigilan ang pag-isip tungkol sa liham ni Roberto. Alam niya na mangyayari ito. Naghanda siya para dito. Inarmasan niya ako para sa digmaan na hindi ko alam na darating. Ngunit higit pa rito, binigyan niya ako ng pahintulot na manalo. Ang gabing iyon, tumawag si Emma. Nanay, mukhang lubos na upset si Marco tungkol sa isang bagay. Hindi niya sasabihin kung ano ang nangyari sa iyong meeting. Nagkaroon kami na nakakabihaning usapan tungkol sa kanyang mga plano para sa aking kinabukasan. Anong uri ng mga plano? Ang uri na assumes na masyado akong tanga upang protektahan ang aking sarili. Nanay, sinusubukan lang niyang tumulong. Mahal, may mga bagay tungkol sa iyong asawa na hindi mo alam. Mga bagay tungkol sa aming pamilya, pinansyal na hindi mo alam. Bukas, sa tingin ko oras na matuto ka ng katotohanan. Anong katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang iniwan sa akin ng iyong ama at ang katotohanan tungkol sa kung ano ang gagawin ko sa sinumang sumubok na magnakaw nito. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakakabinging. Nanay, natatakot mo ako. Mabui. Oras na ang isang tao sa pamilyang ito ay maayos na natatakot. Pagkatapos mag-hang up ni Emma, naupo ako sa aking kusina hawak ang liham ni Roberto. Inisip ang $33 milyon at ang digmaan na malapit ng bilhin nito para sa akin. Inisip ni Marco Timugalon na nangangaso siya ng walang magawang balo. Malapit niyang matuklasan na pumasok siya sa lungga ng isang lubos na mayaman, lubos na galit na dragon. At ang mga dragon ay hindi nagnegotiate sa mga magnanakaw. Sinunog nila sila.
Dumating ang Bayernes ng umaga nang may tawag ni Carla Pedroso at ang matamis na pangako ng professional revenge. Nakahanap ako ng abogado na dalubhasa sa prosecuting elder fraud. Gusto niya makipagkita sa iyong gayon. Gaano kabilis? Ngayong hapon. Lubos siyang interesado sa kaso ni Marco. Bakit? Dahil iniisip niyang bahagi siya ng mas malaking operation. Kung mapapatunayan natin yan, maaari nating ibagsak ang buong network. Ang meeting sa hapon ay naganap sa opisina ng District Attorney kung saan nakilala ko si Sarah Chen, isang matalas ang mata na prosecutor na mukhang kumakain ng insurance fraud para sa almusal. GNG, Hartilla, sabihin mo sa akin ang tungkol sa approach ng iyong manugang. Inilahad ko sa kanya ang bawat usapan, bawat manipulasyon, bawat maingat na crafted na kasinungalingan na ibinigay ni Marco sa akin at kay Emma. Classic pattern, sabi niya, gumagawa ng notes. Family connection, financial pressure, urgency na pirmahan ang mga dokumento. Ginawa niya ito noon. Aano mo masasabi? Dahil ang mga amateur ay gumagawa ng mga pagkakamali. Alam eksakto ni Marco kung aling emotional button ang pipindutin, aling legal phrase ang gagamitin, paano i-structure ang timeline. Ito ang kanyang propesyon. Kaya, ano ang gagawin natin? Mag-set tayo ng trap. Gawin niyang isipin na nanalo siya. Pagkatapos ay document ang laakto ang lahat ng gagawin niya sa sunod. Yumuko si Carla pasulong. Anong uri ng trap? Tumawag si GNG, Hartilla sa kanya, sabihing nag-isip uli siya, gusto na magpatuloy sa pagpirma ng mga papeles. I-record natin ang lahat. Ang kanyang response, ang kanyang instruction, ang kanyang timeline, at pagkatapos arestuhin natin siya sa sandali na magdala siya ng notary upang saksihan ang pagpirma. Gumiti ako, inisip ang desperation ni Marco, ang kanyang gambling debts, ang kanyang absolute certainty na manipulahin niya ang isang walang magawang balo. Kailan natin ilalabas ang trap na ito? Loons. Ibig sabihin may weekend tayo upang mag-set up ng recording equipment at makipag-coordinate sa pulisya. Sabado, gumugol ako ng araw sa paghahanda para sa performance ng aking buhay, practicing ang aking grateful widow voice, rehearsing ang aking mga linya tungkol sa pakiramdam na mas ligtas sa protection ni Marco. Dumating ang linggo na may si Emma, mukhang worried at confused. Nanay, si Marco ay nagiging strange. Lagi siyang nagtatanong tungkol sa financial ni Dad, kung may hidden account o investment ka ba. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na wala akong alam tungkol sa iyong pera. Ngunit nanay, bakit siya interesado? Tiningnan ko ang aking anak na babae, maganda, mapagkakatiwala, lubos na walang kamalayan na ang kanyang asawa ay isang predator na nangangaso sa kanyang ina dahil kailangan niya ng pera ng mas desperado kaysa napagtanto mo. Gaano ka desperado? Desperado ng sapat upang magnakaw ito mula sa ina ng kanyang asawa. Tinitigan ako ni Emma. Talaga mong inisip na sinusubukan niyang magnakaw sa iyo? Alam ko na siya. Siya ang tanong ay kung handa ka bang makakita ng proof. Anong uri ng proof? Ang uri na sisira sa iyong kasal ngunit ililigtas ang iyong ina. Tahimik si Emma ng matagal. Sa wakas, ipakita mo sa akin. Lunes ng umaga, tumawag ako kay Marco nang may performance ng aking buhay. Marco, si Sylvia ito. Nag-isip ako tungkol sa aming usapan. Oy, ang kanyang boses ay maingat na kontrolado, ngunit naririnig ko ang excitement sa ilalim. Sa tingin ko tama ka. Kailangan ko nga ng protection. Gusto kong magpatuloy sa mga papeles na iyon. Naririnig ang relief sa kanyang boses. Napakaganda iyan, Sylvia. Kailan magiging convenient? Sa lalong madaling panahon. Ginawa akong mapagtanto ng weekend na ito kung gaano ako vulnerable talaga. Perfecto. Maaari kong ihanda ang lahat sa hapon na ito. Ngayong hapon, nagpapahintulot ako ng note ng elderly confusion na pumasok sa aking boses. Hindi ba iyon medyo mabilis? Ang mga bagay na ito ay pinakamahusay na gumagana kapag hinahawakan ng mahusay. Dadalhin ko ang aking notary. Makukuha natin ang lahat na pirmahan at lubos kang protektado. Protektado mula sa kanya. Well, kung sa tingin mo pinakamabuti, ginagawa ko. Sabihin nating 3 oras sa iyong bahay. 3 oras mukhang perpekto. Pagkatapos kong mag-hang up, tumango si Carla na may approval mula sa kanyang posisyon na nagmumonitor ng recording equipment. Kumagat siya ng lubos sa pain. Ngayon ano? Ngayon naghihintay tayo na siya ay magbitin sa kanyang sariling lubid. Nang eksaktong 3 oras, dumating si Marco na may kanyang briefcase, kanyang notary, at kanyang pinakamapagkakatiwalaang ngiti.
Nakuna ng hidden camera ang lahat habang nagkalat siya ng mga dokumento sa aking coffee table. Sylvia, hindi ko masasabi kung gaano ako relieved na ginagawa mo ang hakbang na ito. Napagtanto ko na tama ka tungkol sa mga panganib. Ang isang matandang babae tulad ko ay nangangailangan ng gabay. Eksakto. Ngayon, ang mga papeles na ito ay magbibigay kay Emma at sa akin ng authority upang protektahan ang iyong mga interest. Lahat ng aking mga interest. Lahat ng iyon. Mga desisyon pinansyal, mga choice medical, mga arrangement sa pamumuhay, lahat. Mga arrangement sa pamumuhay. Plano na niya akong i-warehouse sa isang lugar na convenient. At kailangang notarized ngayon dahil ang delays ay lumilikha ng komplikasyon. Kung mas maaga natin ito may papatupad, mas maaga kang protektado. Kinuha ko ang pen, pinapayagan ang aking kamay na manginig ng bahagya. Lubos na overwhelming ito. Alam ko na mukhang komplikado, ngunit trust me, ito ang pinakamabuti para sa lahat. Trust him. Ang lalaki na ninanakaw ang aking buhay habang nangangako na protektahan ito. Pinirmahan ko ang unang pahina pagkatapos nag-post. Marco, maari ba akong magtanong na isang bagay? Siyempre, ano ang mangyayari sa aking pera pagkatapos kong pirmahan ito? Ang iyong pera ay profesional na pamamahalaan. Wala nang pag-aalala tungkol sa investment o bayarin o desisyon pinansyal. Ni kanino? Ni mga tao na may karanasan, mga tao na naunawaan ang mga bagay na ito. Mga tao tulad mo. Mga tao tulad ni na Emma at ako. Pinirmahan ko ang pangalawang pahina. At kung magbabago ako ng isip mamaya, well, yan ay depende sa iyong mental state sa oras na iyon. Ang mga arrangement na ito ay dinisenyo upang maging permanent. Permanent na parang life sentence. Nakikita ko. Pinirmahan ko ang ikatlong pahina. Marco, may bagay akong dapat banggitin. Ano yon? Sa tingin ko ay may higit na pera kaysa napagtanto mo. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang Pasko na umaga. Higit na pera? Maaaring may ilang account si Roberto na hindi ko alam. Mga hidden investment, marahil. Gaano pa karaming pera, Sylvia? At doon na. Ang greed, ang desperation, ang absolute confirmation na hindi ito tungkol sa pagprotekta sa akin. Hindi ako sigurado. Marahil significant amounts. Nanginginig na ang mga kamay ni Marco ngayon. Significant paano? Well, sabi ko, inilalagay ang pen ng hindi pinipirmahan ang huling pahina. Doon nagiging interesting ang mga bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ako, iniisip ang $33 milyon at ang trap na bagong nilabas natin. Ibig kong sabihin, arestado ka, Marco. May karapatan kang manatiling tahimik. Lumitaw ang pulisya mula sa kanilang mga taguan habang ang mukha ni Marco ay naging putla ng may shock at terror. Ikaw hindi pwede. Pwede ko. Ginawa ko. At ngayon matututo ka kung ano ang mangyayari sa mga predator na nangangaso na maling biktima. Habang inilalabas siya sa posas, narinig ko siyang sumisigaw tungkol sa entrapment at legal challenge. Ngunit ang naririnig ko lang ay ang tunog ng justice na inihain na may $33 milyon side of revenge. Sumabog ang balita sa gabing iyon. Local businessman arestado sa elder fraud sting operation. Ang perp walk ni Marco ay nagplay sa bawat channel. Ang kanyang mukha ay mask ng disbelief at galit. Tumawag si Emma, umiyak. Nanay, ano ang ginawa mo? Pinrotektahan ko ang aking sarili mula sa attempt ng iyong asawa na magnakaw ng aking independence at aking mga asset. Ngunit ang arrest, ang mga charge, sisira ito sa kanya. Mabuti. Iyan ang punto. Ano ka makakapagingat ng ganoon? Ano mo may pagtanggol ang isang lalaki na sistematikong nagpaplano na nakawin ang iyong ina? Dumating si Emma isang oras pagkatapos, ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Inupuan ko siya at pinatugtog ang recording ng confession ni Marco. Bawat greedy word, bawat calculated manipulation, bawat sandali na ibinunyag niya ang kanyang tunay na kalikasan. Ilalagay niya ako sa nursing home, mahal. Magnanakaw siya ng lahat ng iniwan sa akin ng iyong ama at kumbinsihin ang lahat na masyado akong senil upang mag-object. Ngunit mahal niya ako. Mahal niya kung ano ang inaakala niyang makukuha mo para sa kanya. May pagkakaiba. Ipinakita ko sa kanya ang financial record na natuklasan ni Carla, ang gambling debts, ang fake business venture, ang systematic targeting na matatandang balo. Hindi ito ang unang business niya, Emma. Ikaw ay kasal sa isang professional predator. Tinitigan niya ang ebidensya, ang kanyang mukha ay nag-cycle sa denial, galit at heartbreak. Ano ang gagawin ko ngayon?
Ano man ang gusto mo, ngunit gagawin mo ito na may kumpletong impormasyon, hindi sa mga kasinungalingan at manipulasyon. Martes ay nagdala ng ama ni Marco, tumpos at galit. Sylvia, sinira mo ang buhay ng aking anak sa isang misunderstanding. Inilantad ko ang criminal behavior ng iyong anak. May pagkakaiba. Sinusubukan niyang tumulong sa iyo. Sinusubukan niyang nakawin ako. Hindi nagsisinungaling ang mga recording. Ito ay vindictive, cruel. Ito ay justice. Pinili ng iyong anak na manghuli ng matatandang babae. Ngayon naranasan niya ang mga consequence. Mayor Cruz ay nagdala ng bail hearing ni Marco kung saan sinubukan niyang ipinta ang kanyang sarili bilang concerned family member na na-entrap ng paranoid widow. Hindi impressed ang judge. GT Mogalon, iminumungkahi na ebidensya ang systematic attempt na mandeya sa matandang mayembro ng pamilya. Bail ay itinatagda sa $500,000, kalahating milyon na dolyar. Pero nawala si Marco. Mananatili siya sa jail hanggang trial. Huwebes ay nagdala ng visit mula kay Carla na may update na napaganda ng aking morning coffee. Interesado ang FBI sa kaso ni Marco. Inisip nilang konektado siya sa multi-state elder fraud ring. Gaano kalaki? Potentially dozens ng biktima, milyon sa ninakaw na asset. Kung ma-flip natin si Marco, maaari nating ibagsak ang buong operation. Makikipagtulungan ba siya? Depende kung gaano karaming prison time ang hinaharap niya. 20 taon ay nagpapagawa sa mga tao ng lubos na madaldal. 20 taon. Si Marco ay magiging middle-aged kapag lumabas siya, assuming nakaligtas siya ng ganoon katagal sa prison. Baroness ay nagdala ng desisyon ni Emma. Nag-file siya ng divorce, citing irreconcilable differences at emotional fraud. Hindi ako makakapagstay kasal sa isang taong sumubok na nakawin ang aking ina, sabi niya sa abogado. Ano ang bahay, ang mga kotse, ang lifestyle na ibinigay niya? Lahat binili na may hiniram na pera at taking pangako. Wala akong gusto na galing sa kanyang mga scam. Lumipat si Emma pabalik sa bayan, naghanap ng apartment malapit sa akin. Binago na experience si Emma, ginawa siyang mas malakas, mas suspicious, mas aware kung paano manipulahin ang mga tao. Pakiramdam ko ay tanga ako, sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa aking porch. Pinagkakatiwalaan mo ang isang taong mahal mo. Hindi iyan tanga. Ito ay tao. Ngunit lahat ng things ay naroon. Ang mamahaling La Festelo, ang vagi na sagot tungkol sa pera, ang biglang interest sa iyo pagkatapos naming mag-engage. Siya ay napakahusay sa ginagawa niya. Professional manipulator ay trained upang exploit trust. Ano mo nalaman? Hindi ko noon, ngunit iniwan sa akin ng iyong ama. Mga resource. Mga tool upang labanan kapag may sumubok na magnakaw ng kung ano ang binuo niya. Anong uri ng mga resource? Tiningnan ko ang aking anak na babae, nagtataka kung handa na siya sa katotohanan tungkol sa legacy ni Roberto. Ang uri na nagiging walang magawang balo sa lubos na mapanganib na mga kaaway. Nanay, eksakto gaano karaming pera ang iniwan sa iyo ni Dad? Sapat upang si Rain ang sinumang sumubok na magnakaw nito. Nagsimula ang trial noong September. Sinubukan ng abogado ni Marco ang bawat defense. Diminished capacity, entrapment, family misunderstanding. Wala gumana. Ang ebidensya ay overwhelming. Ang mga recording ay damning. Ang pattern ng targeting matatandang biktima ay undeniable. Nang pinatugtog nila ang audio ni Marco na nagdidiskusyon ng aking mental state at kanyang mga plano para sa permanent control ng aking mga asset, kahit ang kanyang sariling abogado ay mukhang disgusted. Nag-deliberate ang jury ng 47 minuto. Guilty sa lahat ng count. Sa sentencing, tiningnan ng judge si Marco ng may contempt. GT Mogalon, sistematiko mong tinarget ang vulnerable na matatandang tao. Sinira ang kanilang independence at ninakaw ang kanilang life savings. Nanloob ka sa trust, exploit family relationship at walang remorse para sa mga buhay na sinira mo. Ang court ay nagsasentence sa iyo ng 18 taon sa federal prison. 18 taon. Si Marco ay magiging 55 kapag lumabas siya, assuming may kukuha sa kanya na ex-convict na may elder fraud conviction. Habang inilalabas siya, tiningnan niya ako ng may purong hatred. Hindi pa tapos ito, matandang babae. Gumiti ako ng matamis. Tapos na. Pagkatapos ng trial, nag-celebrate kami ni Carla sa Perhong Restaurant kung saan unang sinubok akong manipulahin ni Marco. Napagtanto mo na naging legend ka sa elder law circles, sabi niya itinataas ang kanyang wine glass. Paano? Ikaw ang balo na lumaban at nanalo. Nag-inspire ka sa iba pang biktima na lumantad, iba pang pamilya na magtanong na suspicious na kamag-anak. Mabui. Walang dapat magdusa kung ano ang plano ni Marco para sa akin. Ano ang susunod para sa iyo? Naisip ko si Emma na nagre-rebuild ng kanyang buhay na may hard-won wisdom. Naisip ko ang iba pang biktima na sinira ni Marco sa paglipas ng mga taon.
Naisip ko ang trust ni Roberto at ang kapangyarihan na ibinigay nito sa akin upang protektahan ang mga taong hindi makapaprotekta sa kanilang sarili. Susunod, tiyakin kong hindi na ito mangyayari sa sinuman. Paano? Sa paggamit ng bawat resource sa aking disposal upang manghuli ng mga predator bago nila mahahanap ang susunod na biktima. Gumiti si Carla. Mukhang mahal iyan. Kaya ko iyon. Ang gabing iyon, naupo ako sa aking kusina binabasa ang liham ni Roberto sa huling pagkakataon. Alam niya na darating ang araw na ito. Naghanda siya para dito. Binigyan niya ako ng mga armas upang manalo ng digmaan na hindi ko alam na nilalabanan. Ngunit higit pa rito, binigyan niya ako ng pahintulot na maging mapanganib. Natuto ng huli si Marco Timugalon na ang ilang balo ay kumagat pabalik at ang ilang kagat ay fatal. Ang aftermath ng conviction ni Marco ay nagdala na unexpected na mga bisita sa aking pintuan. Dumating ang bayanan ni Emma, si Patricia, Martes na umaga, puno ng desperation, disguised bilang dignity. Sylvia, kailangan nating pag-usapan ang unfortunate situation na ito. Pumasok ka, Patricia. Nagtataka ako kung kailan ka dadating. Lumusong siya sa aking living room na para bang pag-aari pa rin niya ang mundo. Ngunit nakikita ko ang mga crack sa kanyang faked. Naroon pa rin ang alahas, ngunit mukhang somehow mas mura. Ang designer clothes ay perfectong pressed, ngunit bahagyang dated. Ang vendetta laban kay Marco ay napunta ng masyado malayo. Vendetta. Iyan ba ang tawag natin sa prosecuting criminals ngayon? Nagkamali siya. Hindi karapat-dapat ang mga tao na sirain ang kanilang buhay sa isang error in judgment. Isang error. Patricia, ang iyong anak ay sistematiko na tinarget ang matatandang babae sa loob ng mga taon. Hindi ito pagkakamali. Ito ang kanyang business model. Nag-shift siya ng uncomfortable, ang kanyang mask na superiority ay lumulubog. Ang pamilya ay nagdurusa dahil sa iyong mga aksyon. Ang pamilya ay nagdurusa dahil sa mga krimen ni Marco. Nawawala sa amin ang lahat. Ang bahay, ang negosyo, ang aming reputasyon at doon na. Hindi pag-aalala para kay Marco, hindi remorse para sa kanyang mga biktima, ngunit pag-aalala tungkol sa kanilang sariling social standing. Gaano ka-tragic? Sigurado akong ang matatandang babae na ninakawan ni Marco ay mabibigo na marinig ang iyong inconvenience. Hindi mo naunawaan. May mga obligasyon kami, commitment. May obligasyon kayong palakihin ang isang anak na hindi manghuli ng vulnerable na tao. Aano gumana iyon? Lubos na nawala ang composure ni Patricia. Ano ang gusto mo mula sa amin? Wala. Nakuha ko na ang gusto ko. Justice. Dapat mayroong bagay. Era. Public apology. Sigurado, maari tayong magkasundo. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha, nakikita ang desperation na sinusubukan niyang itago ng husto. Actual, may bagay na maaari mong gawin. Kumislap ang hope sa kanyang mga mata. Ano? Mawala. Lumipat talayo. Palitan ang iyong pangalan. Tiyakin na walang mayembro ng iyong pamilya ang target muli na matandang tao. Iyan ay unreasonable. Ang prison ay unreasonable. Ang poverty ay unreasonable. Ang pagkawala ng iyong independence sa isang predator ay unreasonable. Ang aking request ay lubos na reasonable. Umalis si Patricia nang walang isa pang salita. Ang kanyang dignity ay wasak. Miracles ay nagdala ng dating business partner ni Marco, isang sleazy na lalaki na nagngangalang Ricardo, na apparently ay nagko-coordinate na elder fraud network. GNG, Hartilla, sa tingin ko maaari tayong makatulungan ang isa't isa. Nagdududa ako ng lubos. May impormasyon ako tungkol sa iba pang biktima, pangalan, halaga na ninakaw, method na ginamit, impormasyon na maaring makatulong sa iyo na mabawi ang mga pagkalugi kapalit ng ano. Linyan si par kay Marco. Marahil reduced sentence, early parole. Tumawa ako, aktwal na tumawa sa kanyang audacity. Ricardo, hayaan mong ipaliwanag ko ang isang bagay. Hindi ako nag-negotiate sa mga kriminal. Sinisira ko sila. Gumagawa ka ng pagkakamali. Maari tayong maging valuable allies. Maari kang maging valuable inmates na coincidentally ay eksakto kung ano ang malapit mong maging. Tumawag ako kay Carla agad pagkatapos niyang umalis. Sa Bayerness, si Ricardo ay nasa ilalim ng federal investigation para sa kanyang role sa fraud network. Ang sumunod na linggo ay nagdala ng parade ng mga associate ni Marco, bawat isa sinusubok na bargain ang kanilang daan palabas ng prosecution.
Mga real estate agent na tumulong sa pag-launder ng ninakaw na pera, mga abogado na naghanda ng fraudulent na dokumento, mga empleyado ng bank na tumulong sa paglipat ng asset. Isa-isa, ipinadala ko silang lahat kay Carla at sa FBI. Gumagawa ka na napakalaking reputasyon, obserba ni Carla sa isa sa aming lingguhang meeting. Nagsisimula ng kumalat ang balita na ang targeting sa iyo ay ang fatal mistake ni Marco. Mabuti. Ang fear ay mahusay na deterrent. Sabi na federal prosecutor na ang iyong kaso ay mag-revolutionize kung paano nila hinahawakan ang elder fraud network. Paano? Karaniwan ay nahuhuli nila ang isa o dalawa at tinatawag itong tagumpay. Ang iyong kaso ay nagbibigay sa kanila ng access sa buong criminal organization. At ang iba pang biktima, 37 confirmed hanggang ngayon na may higit pa na lumalantad bawat linggo. Total damages higit sa $12 milyon. $12 milyon ninakaw mula sa matatandang tao na pinagkakatiwalaan ang maling tao. Maari ba nating mabawi ang kanilang pera? Karamihan nito. Ang federal asset forfeiture laws ay lubos na favorable kapag kasangkot ang criminal enterprise. Paano si Marco particular? Ang kanyang personal na asset ay nililiquidate. Ang bahay, kotse, alahas, lahat. Ipagkakalob ito sa kanyang mga biktima, kasama ako. Hindi ka aktual na na-victimize financial dahil hindi mo pinirmahan ang mga papeles. Pagkatapos ang aking share ay mapupunta sa iba pang biktima. Sylvia, maaring iyan ay daan-daang libong dolyar. Kaya ko iyon. Ang gabing iyon, dumating si Emma para sa hapunan mukhang healthier kaysa sa mga buwan. Final na ang divorce, anunsyo niya. Ano ang pakiramdam mo? Liber. Natatakot. Ngunit liber. Natatakot sa ano? Sa paggawa ng parehong pagkakamali muli, sa pagtitiwala sa maling tao. Emma, ang ginawa sa iyo ni Marco ay hindi iyong kasalanan, ngunit dinala ko siya sa aming pamilya. Binigyan ko siya ng access sa iyo at na matuto ka ng katotohanan, pinili mo ang justice kaysa comfort. Iyan ay nangangailangan ng courage. Nagkaroon ba ng pagkakataon na ikaw ay nasa panganib? Na ang mga associate ni Marco ay maaring sumubok na mag-retaliate. Ngumiti ako. Inisip ang mga security measure na tinulungan akong i-implement ni Carla, ang mga connection sa law enforcement, ang lubos na public nature ng aking tagumpay. Hayaan silang sumubok. Hindi ako ang walang magawang balo na inaakala nila. Hindi. Check na hindi. Habang umalis si Emma sa gabing iyon, nag-reflect ako kung gaano nagbago mula nang unang lapitan ako ni Marco na may kanyang fraudulent concern. 6 na buwan ang nakalipas, itinago ko ang aking mga resource, playing ang role ng katamtamang balo, keeping MY head down. Ngayon ako ay isang taong ang mga tawag sa telepono ay agad na sinasagot. Ang mga alalahanin ay siniseryoso. Ang mga kaaway ay nagtatapos sa federal prison. Ngunit mas mahalaga, naging ako ang isang taong mahalaga sa mga taong nangangailangan ng proteksyon. Tumunog ang telepono, interrupting ang aking mga inisip. Ang boses ni Carla ay excited. Sylvia, bagong nakuha namin ang break sa federal case. Si Marco ay nakikipagtulungan. Ano ang sinasabi niya sa kanila? Lahat. Mga pangalan, method, lokasyon, bank account. Ang buong elder fraud network ay malapit ng gumuho. At kapalit, reduced sentence. Maglilingkod pa rin siya na significant time, ngunit hindi ang buong 18 taon. Naisip ko si Marco sa kanyang prison cell, sa wakas naunawaan na ang mga aksyon ay may consequence, na ang mga predator ay minsan nagiging biktima. Gaano karaming oras? Marahil 8 hanggang 10 taon na may good behavior. 8 taon. Si Marco ay magiging 43 kapag lumabas siya na may federal conviction na susundan siya mapakailanman. Katanggap-panggap iyon. May isa pang bagay. Ang federal prosecutor ay gusto na i-interview katungkol sa paglikha ng victim advocacy program. Anong uri ng program? Training para sa law enforcement, resource para sa biktima, legal support para sa prosecution. Gusto nilang gamitin ang iyong kaso bilang model. Ngumiti ako, inisip ang legacy ni Roberto at kung paano niya inihanda ako hindi lamang upang protektahan ang aking sarili, ngunit protektahan ang iba. I-set up ang meeting. Habang nag-hang up ako, napagtanto ko na si Marco Timugalon ay hindi sinasadya na nagbigay sa akin ng pinakadakilang regalo possible, isang proposal na tumutugma sa aking mga resource. Sinubukan niya magnakaw ng aking independence at nagtapos na nagbigay sa akin ng mission. Ang ilang pagkakamali ay mas mahal kaysa iba.
Ang kanya ay nagkakahalaga sa kanya ng lahat at nagbigay sa akin eksakto kung ano ang kailangan ko upang maging mapanganib sa mga tao tulad niya. Ang justice, nagdesisyon ako, ay may mahusay na sense of irony. Ang opisina ng federal prosecutor ay iba sa local law enforcement, mas seryoso, mas professional, mas mahal. Binati ako ni Agent Sarah Torres na may uri ng respect na karaniwang inilaan para sa major political donor. GNG, Hartilla, ang iyong kaso ay naging aming gold standard para sa elder fraud prosecution. Paano? Karamihan sa biktima ay masyadong nahihiya o nalilito upang lumaban ng epektibo. Hindi ka lamang lumaban, sinira mo ang buong criminal network. May magandang resource ako at ginamit mo sila ng strategically. Yan ang gusto nating pag-usapan. Nagkala si Agent Torres ng mga files sa conference table. Mga larawan, financial record, organizational chart na nagpapakita ng scope na operation ni Marco. 30 siyang biktima sa 6 na estado. Average loss ng $300,000 bawat biktima. Total damages malapit sa $15 milyon. 15 milyon ninakaw mula sa matatandang tao na pinagkakatiwalaan ang maling, kakit-akit na batang lalaki. Ano ang nangyari sa iba pang biktima? Karamihan nawala ang kanilang independence, ang kanilang savings, ang kanilang confidence sa kanilang sariling judgment. Ilan ang inilagay sa nursing home laban sa kanilang kalooban? 3 ang namatay habang sistematiko na ninanakaw ang kanilang asset. 3 tao ang namatay habang ninanakaw. Ang numero ay tumama sa akin na parang physical blow. Ano ang maaari nating gawin para sa kanila? Para sa mga patay, wala. Para sa mga survivor, lahat kung handa kang tumulong. Anong uri ng tulong? Inilabas ni Agent Torres ang makapal na folder na may Level Victim Advocacy Initiative. Gusto naming lumikha ng program na gumagawa para sa iba pang biktima kung ano ang ginawa mo para sa iyong sarili. Legal na resource, financial protection, criminal prosecution support funded paano. Combination ng federal grant, asset forfeiture fund, at private donation. Private donation. Hiniling niya akong bankroll justice para sa elder fraud victim. Gaano ito magkakahalaga? Initial startup mga 2 milyon. Ongoing operation marahil 5 milyon taon-taon. $5 milyon sa isang taon. Makabuluhang chunk ng trust ni Roberto, ngunit hindi sapat upang maapektuhan ang aking security. At kapalit, sistematiko nating sinisira ang bawat elder fraud operation sa bansa. Naisip ko ang 3 biktima na namatay habang ninanakaw, ang iba na nawala ang lahat sa mga predator tulad ni Marco. Saan ako pipirma? Ang paperwork ay tumagal ng 3 oras. Nang matapos kami, ako ang primary funding source para sa pinakakomprehensibong elder fraud prosecution program sa kasaysayan ng federal. GNG, Hartilla, napag-agtanto mo na bagong nagdeklara ka ng digmaan sa isang multi-billion-dollar criminal industry. Mabuti. Pinapanatili ng mga digmaan ang buhay na kawili-wili. Ang gabing iyon, nag-celebrate kami ni Emma ng bagong program sa hapunan sa restaurant kung saan unang sinubok akong manipulahin ni Marco. Nanay, sigurado ka ba sa paggastos ng ganitong karaming pera sa mga estranghero? Hindi sila estranghero. Sila ang mga taong tinarget ng mga predator tulad ng iyong etsasawa. Ngunit $5 milyon sa isang taon ay mas mababa kaysa kinikita ko sa investment income. Binuo ng iyong ama ang yaman na ito upang protektahan ang mga tao. Ginagamit ko ito sa wakas sa paraang nilayon niya. At kung hindi gumana ang program, magtatayo-tayo na mas mabuti. Ang pera ay kapaki-pakinabang lamang kung ginagamit mo ito para sa isang bagay na mahalaga. Itinaas ni Emma ang kanyang wine glass. Para sa paggawa ng mga predator na magbayad, para sa paggawa sa kanila na maubos. Inilunsad ang program 3 buwan pagkatapos ng may spectacular na resulta. Sa loob ng unang linggo, nagbukas kami ng mga investigasyon sa 12 estado. Sa loob ng unang buwan, nairesto namin ang 17 tao na konektado sa Elder Fraud Network. Ngunit ang pinakakasyasyang tawag ay dumating sa Martes ng umaga mula kay Agent Torres. GNG, Hartilla, nairesto namin ang dating mentor ni Marco. Ang kanyang mentor, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano target ang matatandang babae na nagpapatakbo ng mga scam na ito sa loob ng 20 taon. Binigyan kami ng iyong program ng mga resource upang magtayo ng kaso laban sa kanya. Ano ang pangalan niya? William Timogalon. Ang tiyuhin ni Marco. Ang family business ay literal na magnakaw mula sa matatandang tao. Ilang biktima? Higit sa 100. Mula pa noong 1,900 at 90. Siya ay sistematiko na sinisira ang mga buhay sa loob ng mga dekada. At ngayon ay nahaharap siya sa life in prison ng walang parole. Ang federal charge lamang ay magpapanatili sa kanya na nakakulong hanggang mamatay siya.
Life in prison para sa pagnanakaw mula sa matatandang tao. Sa wakas, mga consequence na tumutugma sa krimen. May isa pang bagay. Nagpatuloy si Agent Torres. Gusto niyang gumawa ng deal. Anong uri ng deal? Buong kooperasyon kapalit ng reduced sentence. Mga pangalan, method, lokasyon ng iba pang network sa buong bansa. At isinasaalang-alang ninyo ito. Isinasaalang-alang namin ito dahil ang kanyang impormasyon ay maaari makatulong sa amin na isara ang elder fraud operation sa 30 estado. Naisip ko ang justice laban sa revenge tungkol sa pagprotekta sa hinaharap na biktima laban sa pagpaparusa sa nakaraang krimen. Kunin ang deal, ngunit tiyakin na maglilingkod siya ng significant time. Hindi bababa sa 15 taon, kahit na may kooperasyon, 15 taon. Si William Timogalon ay magiging 80 kapag lumabas siya, assuming nakaligtas siya ng ganoon katagal sa prison. Katanggap-tanggap. Ang impormasyon na ibinigay ni William ay nakapipinsala sa Elder Fraud Network nationwide. Sa loob ng 6 na buwan, ang aming program ay nag-facilitate ng mga arrest sa 23 estado. Ang mga criminal organization na nanghuli sa matatandang biktima sa loob ng mga dekada ay gumuho na parang house of cards. Naging ikaw ang pinakakinatatakutan na individual sa Elder Fraud Circles, sabi sa akin ni Carla sa isa sa aming mga meeting. Talagang nagbababala sila sa isa't isa tungkol sa targeting widows dahil maaari silang magtapos sa isa pang sitwasyon ni Sylvia Hartilla. Ano ang sitwasyon ni Sylvia Hartilla? Kompletong pagkasira ng kanilang criminal enterprise, federal prosecution, at asset forfeiture na nag-iwan sa kanila na bankrupt. Perpekto. Ang fear ay ang pinakamahusay na deterrent. May usapan tungkol sa pagngangalan ng Federal Elder Fraud Statute pagkatapos mo. The Hartilla Act. Ang Don't Mess with Widows Act ay binanggit, ngunit inisip nila na maaari masyadong informal iyon. Tumawa ako, inisip si Roberto at kung gaano siya magiging proud na ang kanyang maingat na pagpaplano ay humantong sa pagprotekta sa libo-libo matatandang tao. Alimang pangalan ay gumagana para sa akin. Ang gabing iyon, naupo ako sa aking hardin binabasa ang pinakabagong ulat ng program. Sa isang taon, nakabawi kami ng higit sa $40 milyon para sa mga biktima ng fraud. Nagbadala kami ng 12 ng predator sa prison. Lumikha kami ng network ng protection na umaabot sa buong bansa. Ngunit mas mahalaga, nagpadala kami ng mensahe na ang matatandang tao ay hindi na madaling target. Tumunog ang telepono, interrupting ang aking reflection. Ang boses ni Emma ay excited. Nanay, ay on ang news. Channel 7. Nahahanap ko ang remote at lumipat sa local news kung saan ang isang reporter ay nakatayo sa labas. Ng Federal Courthouse. Sa isang stunning development, nairesto ng mga autoridad ang buong leadership ng kung ano ang tinatawag nilang pinakamalaking elder fraud network sa kasaysayan ng US. Ang investigasyon, funded ng private donor na nais manatiling anonymous, ay nagresulta sa mga charge laban sa 43 individual sa 15 estado, 43 arrest, 15 estado. Ang network na sumira sa napakaraming buhay ay sa wakas ay sinisira ang sarili. Nanay, nanonood ka ba? Nanonood ako. Ano ang pakiramdam? Naisip ko si Marco sa kanyang prison cell, si William Timogalon na nahaharap sa life behind bars, ang daan-daang biktima na sa wakas makakakuha ng justice. Pakiramdam na ginagamit ang pera na iyong ama eksakto sa paraang nilayon niya. At paano yon? Upang gawing walang magawang balo sa lubos na mapanganib na mga kaaway ng mga taong nanghuhuli sa vulnerable. Habang nag-hang up ako, napagtanto ko na si Marco Timogalon ay gumawa ng pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan na elder fraud. Tinarget niya ang isang balo na may mga resource upang lumaban at ang kalooban upang sirain ang sinumang nagbabanta sa kanya. Ngunit higit pa rito, nagising niya ang isang bagay sa akin na hindi ko alam na umiral. Ang absolute determination na protektahan ang mga taong hindi makapagprotekta sa kanilang sarili. Iniwan sa akin ni Roberto ang $33 milyon upang manatiling ligtas. Ginamit ko ito upang gawing mas ligtas ang mundo para sa lahat. Ang ilang legacy ay nagkakahalaga ng higit sa pera. Ito ay nagkakahalaga ng lahat. 2 taon pagkatapos ng conviction ni Marco, naupo ako sa aking kusina binabasa ang isang liham na nagpaganda ng aking morning coffee na parang tagumpay. Ito ay mula kay Patricia Hoffman, ang matandang guro na unang biktima ni Marco. Mahal na Sylvia, gusto kong malaman mo na nakuha ko pabalik ang aking bahay. Ibinbalik ng Federal Asset Recovery Program ang lahat na ninakaw sa akin ni Marco, kasama ang damages. Ngunit higit pa rito, nakuha ko pabalik ang aking confidence.
Hindi na ako natatakot na gumawa ng sariling desisyon o magtiwala sa sariling judgment. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi tayo kailangang maging biktima. Ang liham ni Patricia ay isa sa dose-dosenang natanggap ko mula sa mga biktima ng fraud na ang mga buhay ay naibalik ng aming program. Bawat isa ay nagpapaalala sa akin kung bakit tama ang paggamit ng trust ni Roberto, hindi para sa luxury o comfort, ngunit para sa justice at protection. Na-interrupt ng doorbell ang aking reflection. Binuksan ko ito upang makita ang pamilyar na mukha. Agent Torres, hawak ang bote ng champagne at syot ang pinakamalaking ngiti na nakita ko mula ng conviction ni Marco. GNG, Hartilla, kailangan nating mag-celebrate. Ano ang i-celebrate natin? Ang kumpletong pagkasira na elder fraud network na nagsimula sa iyong kaso. Sinundan niya ako sa kusina kung saan nagkalat siya ng mga clipping ng pahayagan sa aking mesa na parang tropyo. Final numbers, 67 arrest, 49 conviction. Higit sa $80, 80 milyon na nakuha muli para sa mga biktima. $80, 80 milyon na ibinalik sa matatandang tao na ninakawan ng kaakit-akit ng mga predator. At ang mga associate ni Marco, lahat sila convicted. Nakakuha si Ricardo ng 12 taon. Ang mga abogado ay disbarred at may prison time. Kahit ang mga empleyado ng bank na tumulong sa pag-launder ng pera ay nahaharap sa federal charge. Ano ang mga biktima? 73% nakabawi ng kanilang ninakaw na asset. Ang iba ay nakatanggap ng compensation mula sa victim fund na itinatag mo. 73%. Halos lahat na ninakawan ay nakuha pabalik ang kanilang pera. At si Marco mismo pa rin sa federal prison, pa rin nakikipagtulungan sa mga investigasyon, rin nahaharap sa realidad na ang kanyang mga choice ay sumira sa kanyang buhay at dose-dose ng iba. Nagbuhos ako ng 2 tasa ng cup, inisip ang chain of events na nagsimula sa humiliating setting arrangement sa kasal ng aking anak na babae. May regret ba tungkol sa kung paano natin hinawakan ito? Tiningnan ako ni Agent Torres ng seryoso. GNG, Hartilla, binago ng iyong kaso kung paano hinahawakan ng federal law enforcement ang elder fraud. Bago ka, tinatreto namin ang mga ito bilang individual na krimen. Ngayon kinikilala namin sila bilang organized criminal enterprise na nangangailangan ng comprehensive response. Meaning si Marco Timogalon ay hindi sinasadya na lumikha ng pinaka-epektibong elder protection program sa kasaysayan ng Amerika. Tumawa ako sa voring ang irony. Talagang pinili niya ang maling balo. Pinili niya ang maling lahat. Maling biktima, maling pamilya, maling krimen, maling dekada. Lahat ng tungkol sa kanyang approach ay catastrophically wrong. At ngayon ang kanyang pangalan ay synonymous sa failure sa criminal circles. Naka-intercept namin ang mga komunikasyon kung saan ang fraud network ay particular na nagbababala laban sa targeting widows dahil sa Thornfell disaster. Ang Thornfell disaster. Si Marco ay naging cautionary tale para sa iba pang predator. Ano ang susunod para sa program? Expansion. Nagtuturo kami sa local law enforcement sa 20 pang estado. Lumilikha kami ng Victim Advocacy Center sa major city. Nagde-develop kami ng early warning system upang identify potential target bago mahahanap ng mga predator. Funded. Paano? Self-sustaining na ang program sa pamamagitan ng asset forfeiture mula sa convicted criminal. Ang iyong initial investment ay lumikha ng permanent protection system. Self-sustaining. Binili ng pera ni Roberto ang permanent protection para sa vulnerable na matatandang tao. May bagong threat na dapat nating malaman. Alagi. Ngunit ngayon kami ang nanghuhuli sa kanila sa halip na maghintay ng ulat ng mga biktima. Pagkatapos umalis ni Agent Torres, tumawag ako kay Emma upang ibahagi ang good news. Nanay, napagtanto mo na naging legendary ka. Ba? Ay no. Nasa grocery store ako kahapon at narinig ko ang 2 matandang babae na nag-usap tungkol sa balo na lumaban. Pinag-usapan nila ang iyong kaso na parang superhero movie ito. Hindi ako superhero. Ikaw para sa mga taong tinatarget ng mga predator. Pinatunayan mo na ang matatandang tao ay hindi kailangang maging biktima. May advantage ako na wala ang karamihan. May pera si Roberto. Ngunit mayroon ka ring bagay na hindi mabibili ng pera. Ano yon? Ang courage na lumaban ng inaasahan ng lahat na sumuko ka. Ang gabing iyon, naglakad ako sa aking bahay inisip kung gaano nagbago ang aking buhay. 2 taon ang nakalipas, playing ako ang role ng katamtamang balo, hiding ang aking resource, keeping my head down. Ngayon ako ay isang taong ang opinyon ay mahalaga sa federal prosecutor. Ang mga tawag sa telepono ay agad sinasagot ng mga senador. Ang halimbawa ay nag-inspire sa iba pang matatandang tao na labanan ang manipulasyon. Ngunit mas mahalaga, naging ako ang isang taong mahalaga sa mga taong nangangailangan ng proteksyon.
Tumunog ang telepono si Carla na may news na napaganda ng aking gabi. Sylvia, bagong naka-off the phone ako sa Federal Prosecutor's Office. Gusto nilang i-nominate ka para sa Presidential Award para sa public service. Anong uri ng award? The Medal of Freedom para sa iyong contribution sa elder protection at criminal justice. The Medal of Freedom, ang pinakamataas na civilian honor sa bansa. Mukhang excessive iyon para sa paprotekta sa aking sarili mula sa ex-asawa ng aking anak na babae. Hindi excessive para sa paglikha ng program na naprotekta sa libu-libo matatandang Amerikano mula sa financial predator. Naisip ko ang liham ni Roberto, ang kanyang tiwala sa aking kakayahang gamitin ang kanyang resource ng matalino, ang battle fund na partikular niyang nilikha para sa paglaban sa mga tao tulad ni Marco. Ang pagtanggap ng award ay mangangailangan ng public appearance. Marahil. The White House ceremony, media interview, speaking engagement, pagkatapos gagawin ko ito. Kung ang aking visibility ay makakatulong sa iba pang biktima na makahanap ng courage na lumaban, sulit ang exposure. May isa pang bagay. Gusto nilang dumalo si Emma sa ceremony. Bakit, Emma? Dahil ang courage ng iyong anak na babae sa pagpili ng justice kaysa comfortable lie ay bahagi ng kung ano ang nagawa ng program na ito posible. Ang courage ni Emma. Nawala siya ng asawa ngunit nakakuha ng mas mahalaga. Ang kaalaman na pinili niya ang truth kaysa convenient deception. Itatanong ko sa kanya, Sylvia, maari ba kitang sabihin ng personal? Sa siyempre, nang magsimula ako mag-practice na elder law 20 taon ang nakalipas, hindi ko inisip na makikita ko ang araw na ang mga predator ay natatakot sa kanilang potential victim. Binago mo ang buong dynamic. Binago ng pera ni Roberto ang dynamic. Ginamit ko lang ito ng tama. Ang pera ay tool lamang. Ikaw ang gumawa nito na weapon para sa justice. Habang nag-hang up ako, napagtanto ko na si Marco Timogalon ay nagbigay sa akin ng pinakadakilang regalo imaginable, isang proposal na tumutugma sa aking resource at isang mission na nagbibigay-pugay sa memorya ni Roberto. Sinubukan niyang magnakaw ng aking independence at sa halip ay nagbigay sa akin ng dahilan upang lumaban para sa independence ng lahat. Ang ilang pagkakamali ay lumilikha eksakto sa kabaligtaran ng kanilang intended outcome. Nilayo ni Marco na gawin akong walang magawa. Sa halip, ginawa niya akong incredibly dangerous sa mga tao tulad niya. At ang danger na iyon ay tatagal sa natitirang bahagi ng aking buhay. Funded ng trust ni Roberto at motivated ng kaalaman na ang matatandang tao ay karapat-dapat sa protection, hindi predation. Ang Medal of Freedom ceremony ay 6 na buwan ang Leo. May 6 na buwan ako upang malaman kung paano gamitin ang platform na iyon upang gawing mas natatakot ang mga predator sa kanilang potential victim. Magiging lubos na productive ang 6 na buwan na iyon. Naganap ang White House ceremony sa isang crisp na umaga na October na pakiramdam na tagumpay na distill sa panahon. Si Emma at ako ay nakaupo sa East Room na napalibutan na iba pang Medal of Freedom recipient, scientist, artist, civil rights leader at isang balo na hindi sinasadya na nagsimula ng digmaan laban sa elder fraud. GNG Sylvia Hartilla, anunsyo ng President, para sa kanyang extraordinary contribution sa criminal justice at elder protection, demonstrating na ang ordinary citizen ay maaaring makamit ang extraordinary result kapag tumanggi silang tanggapin ang injustice. Habang naglalakad ako patungo sa podium, naisip ko si Marco Timogalon na nakaupo sa kanyang prison cell, marahil nanonood ng ceremony na ito sa telebisyon at napagtanto ang buong scope ng kanyang catastrophic mistake. Salamat, G. President. 2 taon ang nakalipas, ako ay isang balo na sinusubukang mamuhay ng tahimik at iwasan ang gulo. Natuto ako na mahalaga. Ang gulo ay hindi umiiwas sa iyo kahit na magalang ka rito. Tumawa ang distinguished audience. Nang may sumubok na magnakaw ng aking independence sa ilalim ng guise ng protection, natuklasan ko na ang pinakamahusay na defense laban sa mga predator ay ang maging mas mapanganib na predator ang iyong sarili. Ang palakpakan ay thunderous. Ang medal na ito ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa bawat matandang tao na sinabihan na masyado na silang matanda upang gumawa ng sariling desisyon, masyadong nalilito upang pamahalaan ang sariling buhay, masyadong vulnerable upang protektahan ang sariling interes. Tiningnan ko ng tuwid ang mga television camera. Sa sinumang nanghuhuli sa matatandang tao, nanonood kami. Organisado kami, well-funded at lubos na galit. Humanap ng ibang linya ng trabaho. Ang standing ovation ay tumagal ng 3 minuto.
Pagkatapos ng ceremony, nag-celebrate kami ni Emma sa hotel bar, napalibutan na Secret Service agent at fellow medal recipient. Nane, nagbanta ka ba sa mga kriminal sa national television? Nangako ako ng consequence. May pagkakaiba. Mukhang impressed ang president. Mabuti. Ang presidential support ay nagpapahusay ng aming funding. Ano ang susunod? Susunod. Ginagamit namin ang platform na ito upang palawakin ang program internationally. Global ang elder fraud. Dapat international din ang aming response. Ang media attention mula sa ceremony ay extraordinary. Sa loob ng isang linggo, nagbigay ako ng interview sa bawat major news network, ilang international outlet, at 3 documentary filmmaker. Bawat interview ay may performance. Ang matatandang tao ay hindi na madaling target at ang mga predator na inisip kung hindi ay haharap sa systematic destruction. Ang response ay immediate at satisfying. Ang law enforcement agency mula sa 12 bansa ay nakipag-ugnayan sa aming program na humihingi ng tulong sa kanilang sariling elder fraud case. Ngunit ang pinakakasyang tawag ay mula kay Agent Torres. GNG, Hartilla, nakikita namin ang isang bagay na unprecedented. Ano yon? Ang elder fraud report ay bumaba ng 60% nationally, hindi dahil mas kaunti ang krimen na ginagawa, dahil mas kaunti ang tao na sumusubok. Mahusay na deterrent ang fear. Higit pa sa fear. Kumalat ang balita sa criminal network na ang targeting matatandang tao ngayon ay may unacceptable risk. Anong uri ng risk? Federal prosecution, asset forfeiture, at ang posibilidad na harapin ang sitwasyon ni Sylvia Hartilla. Naging ako ang threat na nagbababala sa isa't isa ng mga kriminal. Ang attempt ni Marco na i-victimize ako ay ginawa akong nightmare ng bawat predator. May specific threat laban sa akin personally, wala credible. Karamihan sa kriminal ay matalino ng sapat upang mapagtanto na ang pag-attack sa akin ay magdadala ng buong bigat ng federal law enforcement. At ang mga hindi ganoon matalino ay matututo na mahirap na ang ilang target ay lumalaban na may unlimited resource. Ang gabing iyon, naupo ako sa aking hardin binabasa ang mga liham mula sa mga biktima ng fraud na ang mga buhay ay naibalik ng aming program. Mga guro na nakuha pabalik ang kanilang pension. Mga veteran na nakabawi ng kanilang disability payment. Mga balo na nakakuha pabalik ng kanilang independence. Bawat liham ay nagpapaalala sa akin na ginagamit ang trust ni Roberto eksakto sa nilayon niya upang protektahan ang mga taong hindi makapagprotekta sa kanilang sarili. Tumunog ang telepono. Ang boses ni Carla ay excited. Sylvia, Congress ay gusto na magdaos ng hearing tungkol sa elder fraud prevention. Gusto nilang mag-testify katungkol sa ano? Tungkol sa paglikha ng permanent federal program batay sa aming model. Isinasalang-alang nila ang legislation na gagawing elder fraud federal crime na punishable ng life imprisonment. Life imprisonment para sa pagnanakaw mula sa matatandang tao. Sa wakas, mga consequence na tumutugma sa damage. Kailan nila gusto na mag-testify ako? Susunod na buwan. Committee on Egging. Buong Senate hearing. National television coverage. Perpekto. Oras na nagawing permanent ang program na ito. May isa pang bagay. Ang parole hearing ni Marco ay scheduled sa parehong linggo. Ang parole hearing niya, naglingkod siya ng 5 taon. Technically eligible para sa early release ng may good behavior. Ngumiti ako, inisip ang timing. Habang nagtetestify ako tungkol sa paprotekta sa matatandang tao, si Marco ay magmamakaawa para sa freedom na hindi niya karapat-dapat. Magkakaroon ba ako ng pagkakataon na magsalita sa kanyang hearing? Victim Impact Statement. Maaari mong argumentahan laban sa kanyang release. Mabuti. May ilang bagay akong sasabihin tungkol sa rehabilitation ni Marco Timogalon. Ang Senate hearing ay scheduled para sa Martes. Ang parole hearing ni Marco ay Huwebes. May isang linggo ako upang maghanda ng testimony na magsasement ng federal program at tiyakin na mananatili si Marco eksakto kung saan siya nararapat. Magiging lubos na busi ang linggo na iyon. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking hardin, inisip ang legacy ni Roberto at ang digmaan na pinondohan nito, napagtanto ko na hindi pa ako naging handa para sa labanan. Si Marco Timogalon ay gumugol ng 5 taon sa prison na natututo na ang mga aksyon ay may consequence. Malapit niyang matutunan na ang ilang consequence ay tatagal magpakailanman. Ang parole board ay malapit nang makilala ang isang balo na gumugol ng 5 taon sa pagbuo ng criminal justice program na partikular na dinisenyo upang sirain ang mga tao tulad ni Marco. Magiging educational ito para sa lahat ng kasangkot, lalo na para kay Marco.
Ang Senate hearing room ay pakiramdam na katedral ng justice na may marble column at sapat na television camera upang i-broadcast ang aking testimony sa bawat potential predator sa Amerika. Naupo ako sa witness table na suot ang aking pinakamahusay na armor, isang navy suit na bumubulong ng authority at ang diamond earring na ibinigay sa akin ni Roberto para sa aming 40th anniversary. GNG. Hartilla, sinimula ni Senator Williams, lumikha ka ng pinakamatagumpay na elder fraud prevention program sa kasaysayan ng Amerika. Paano naging retired widow ang nation's leading expert sa pagprotekta sa matatandang Amerikano? Naging expert ako sa pamamagitan ng pagtanggi na maging biktima, Senator. Nang may sumubok na magnakaw ng aking independence, nagdesisyon akong tiyakin na hindi na ito mangyayari sa sinuman. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa approach ng iyong manugang. Inilahad ko sa kanila ang systematic manipulation ni Marco, ang family connection, ang false concern, ang urgent timeline, ang mga dokumento na dinisenyo upang magnakaw ng control sa aking buhay. Tinarget niya ako dahil inisip niyang walang magawa ako, isolated at mapagkakatiwala. Mali siya sa lahat ng count. Ano ang nagpagawa sa iyo na lumaban nang hindi lumalaban ang karamihan sa biktima? Iniwan sa akin ng aking asawa ang mga resource upang protektahan ang aking sarili. Ngunit mas mahalaga, iniwan niya sa akin ang pahintulot na maging mapanganib sa mga taong nanghuhuli sa vulnerable. Tahimik ang hearing room, maliban sa pag-click ng mga kamera. Mapanganib kung paano. Sapat na mapanganib upang sirain ang criminal enterprise na target ang matatandang tao. Sapat na mapanganib upang magpadala ng dosenang predator sa federal prison. Sapat na mapanganib ng gayon ang mga kriminal ay nagbababala sa isa't isa tungkol sa risk ng targeting widows. Yumuko si Senator Chen Pasulong. Ano ang sasabihin mo sa matatandang Amerikano na nakakaramdam ng vulnerable sa mga scam na ito? Tiningnan ko ng tuwid ang mga television camera, alam na sa isang lugar si Marco ay nanonood mula sa kanyang prison cell. Sasabihin ko na ang vulnerability ay choice. Maaari kang pumili na maging walang magawa o maaari kang pumili na maging terrifying sa mga taong gusto kang saktan. Inarekomenda ko ang terrifying. Ang palakpakan ay defending. Anong legislative change ang irekomenda mo? Gawin ang elder fraud federal crime na punishable ng life imprisonment. Gawin itong napakamahal at mapanganib na walang rational criminal ang susubok. Mukhang sever ang life imprisonment. Senator, ang pagnanakaw ng independence na matandang tao ay life sentence para sa biktima. Dapat tumugma ang punishment sa krimen. Ang hearing ay tumagal ng 4 oras. Nang matapos, epektibo kong isinulat ang blueprint para sa permanent federal legislation na magpoprotekta sa matatandang Amerikano para sa mga henerasyon. 2 araw pagkatapos, naupo ako sa ibang uri ng silid, mas maliit, mas grim, kung saan haharap si Marco Timugalon sa parole board na magdedesisyon kung gagugol niya ang susunod na dekada sa prison o malayang lumalakad. Pumasok si Marco na suot ang prison clothes, mukhang mas matanda, mas payat, diminished. 5 taon ng federal prison ay nag-alis ng kanyang polished veneer, revealing ang desperate predator sa ilalim. Ipinresenta ng kanyang abogado ang standard argument, model prisoner, rehabilitation program, remorse para sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay turn ko. Mga mayembro ng board, 5 taon ang nakalipas. Tinarget ako ni Marco Timugalon dahil inisip niyang walang magawa akong balo na may katamtamang asset na maaari niyang magnakaw. Catastrophically urong siya sa perahong count. Binuksan ko ang aking folder at nagkalat ng financial document sa mesa. Hindi katamtamang asset ang tinatarget ni G. Timugalon. Sinusubukan niyang magnakaw ng $33 milyon mula sa balo na may resource upang sirain siya. Lumaki ang mga mata ng parole board member. At sinira ko siya. Ang kanyang criminal operation ay dismantled. Ang kanyang associate ay prosecuted. Ang kanyang biktima ay nakabawi ng kanilang ninakaw na asset. Ang kanyang pangalan ay naging sinonimo sa failure sa criminal circus. Pumuti ang mukha ni Marco. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang ginawa ko kay G. Timugalon. Ang tanong ay kung may natutunan siya mula sa experience. Tiningnan ko ng tuwid si Marco na tinititigan ako ng may perhong hatred na nakita ko sa kanyang sentencing. G. Timugalon, natuto ka ba na ang matatandang tao ay maaring lumaban? Bumulong ang kanyang abogado ng urgent sa kanyang tenga, ngunit hindi mapigilan ni Marco na sumagot. Natuto ako na ang ilang tao ay may higit na pera kaysa karapat-dapat nila. Tahimik ang silid. Pagkatapos ng 5 taon sa prison, galit pa rin si Marco tungkol sa pagkabigo na magnakaw ng aking inheritance. At iyan, mga mayembro ng board, ang dahilan kung bakit dapat maglingkod si G. Timugalon ng buong sentence. Hindi siya rehabilitated. Galit lang siya na ang kanyang biktima ay may mas malalaking ngipin kaysa inaasahan niya. Nag-deliberate ang parole board ng 27 minuto.
GT Mogalon, ang iyong parole ay denied. Maglilingkod ka ng buong sentence. Ang iyong susunod na parole hearing ay sa 3 taon. 3 taon pa. Si Marco ay magiging 46 kapag lumabas siya na may federal conviction na susundan siya magpakailanman. Habang inilalabas siya, tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Hindi pa tapos ito. Gumiti ako ng matamis. Tapos na. Sa labas na hearing room, naghihintay si Emma na may tsampagni at ang pinakamalaking ngiti na nakita ko mula ng original conviction ni Marco. Ano ang pakiramdam, nanay? Kumpleto. Mananatili si Marco sa prison. Ang federal program ay nagiging permanent at ang matatandang tao sa buong bansa ay mas ligtas dahil ang isang predator ay gumawa ng pagkakamali na target ang maling balo. At ang program ay mabubuhay sa ating dalawa. Lumikha ang trust ni Roberto ng permanent protection system na manghuhuli ng mga predator matagal pagkatapos kumawala. Nagmaneho kami pawi sa lungsod kung saan nagsimula ang digmaang ito. Dumaan sa restaurant kung saan unang sinubok akong manipulahin ni Marco. Dumaan sa courthouse kung saan siya convicted. Dumaan sa hotel kung saan nagdesisyon si Emma na piliin ang truth kaysa comfortable Lee. Nanay, maari ba kitang tanungin na isang bagay? Ano man? Masaya ka ba sa kung paano ito nagtapos? Naisip ko ang liham ni Roberto, ang kanyang tiwala sa aking kakayahang protektahan ang aking sarili at iba, ang $33 milyon na naging weapon para sa justice. Proud ako. Satisfied ako. Nagpapasalamat ako na binigyan ako ng iyong ama ng mga tool upang lumaban. At si Marco, binigyan ako ni Marco ng pinakadakilang regalo possible, isang proposal na tumutugma sa aking resource. Ano? Sinubukan niyang magnakaw na aking independence at hindi sinasadya na nagbigay sa akin ng mission na protektahan ang independence ng lahat. Habang papasok kami sa aking driveway, napagtanto ko na kompleto ang circle. 2 taon ang nakalipas, ako ay katamtamang balo na nakatago sa likod ng flower arrangement. Ngayong gabi, ako ay Medal of Freedom recipient na nagdeklara ng digmaan sa buong kategory ng kriminal at nanalo. Natuto ng huli si Marco Timogalon na ang ilang balo ay hindi lamang kumagat pabalik. Kumagat sila na may federal funding, unlimited resource, at absolute determination na protektahan ang mga taong hindi makapaprotekta sa kanilang sarili. Apos na ang digmaan. Nanalo ang justice. At sa isang lugar sa federal prison, natututo si Marco Timogalon na ang ilang pagkakamali ay tatagal magpakailanman. Binili ng $33 milyon ni Roberto ang pinakamahal na lesson sa kasaysayan ng kriminal ng Amerika. Huwag kailanman underestimate ang isang balo na may unlimited resource at napakahusay na abogado. Ang ilang lesson ay nagkakahalaga ng bawat sentimo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at malaya kang magbahagi ng iyong kwento sa comment. Mahalaga ang iyong boses.